Praise the Lord. So magandang umaga po sa bawat isa. Hello, wala yatang walang tao. Hello. Good morning. Mga tulog na yata. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Buhay lagi. Di ba? Buhay na buhay ang mga anak ng Diyos. Amen. So ngayon pong umaga ay lagi marami tayong pagpapasalamat dapat. Amen po ba? So praise the Lord. Dahil yan po ang totoo, yun po ang patunay ng Diyos natin ay laging kumikilos sa buhay natin. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. So praise the Lord. So malapit na po ang ating anniversary. Excited ba kayo? Amen. Next month na po yun. Okay, so praise God. Nanawa po ay sabihin mo si katabi, sasama ko uli. No. So, dapat yung mga Bible study natin, invite natin sa anniversary po natin. Mayroon pa pala tayong first Sunday uli ng August. Ano po? Okay, so praise the Lord. At pwede ba mag-invite? Pwede po. Kaya nga lamang, i-advance nyo lang yung mga ilan po yung sasama. Amen po ba? Para po ay sa preparasyon din po natin. Amen. So ngayon pong umaga ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ito naman panibagong buwan ng July. So, ibig sabihin po, mayroon ulit tayong i-expect sa Panginoon na mayroon siyang panibagong mensahe na tatalakayin po natin sa buong buwang ito. Okay, so nandun pa rin po tayo sa tema ng Trust and Thrive. Ngayon po ay ang ating pong ang tema ng buwang ito, Trust and Thriving in our Relationship. Ayan po ang ano natin. Hallelujah. Kung ngayon po umaga, iniiyak ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at sabay po natin buksan ang ating mga Biblia kung may mga dala kayong Biblia. May mga armas ba ang mga sundalo ng Diyos? Amen. Ang Biblia po, yun po ang ating armas. Praise God. But mayroon naman po dito. So ang ating pong tatalakayin ay ating pong buksan ang aklat po ng Juan chapter 9, verse 6 hanggang 7. Okay, yan po muna ang ating basahin at yung 1 John chapter 3, verse 16 to 17. Okay, ngayon na po yung Juan. Okay, yung 1 John chapter 3, verse 16 to 17. Amen. May tanong po yun. May tanong po sa huli yun. Okay. Praise God. Hallelujah. So ang ating pong tatalakayin po ngayong umaga ay ang pangamagat po yan ay empathy or pagmamalasakit. Yun po ang ano po natin. Tayo po manalangin, Panginoon, salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat na kami ay dinako mo sa lugaring ito. Minsan pa para Panginoon, ikaw ay aming pasasalamatan. Ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. At Panginoon, salamat dahil kami ay mag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa iyong kapahayagan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita na patuloy na magtumimo ito sa puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. At hindi lamang ito napakinggan, kundi ito, Panginoon, may pamuhay po ng bawat isa sa amin. Lord, salamat sa iyong presensya, Panginoon Lord God, dahil ikaw ang aming dakila, Panginoon Diyos, na aming panauhing pandangal ngayong pong umagang ito. Kaya nga, Panginoon Diyos, salamat na ang iyong presensya ay naranasan ng bawat isa sa amin. At ikaw nga po ang Diyos na magpaunawa sa amin ng lalim ng iyong mga salitang ito na aming Panginoon tatalakayin ngayong pong umaga. Gamit mo lamang, Panginoon, ang iyong abang lingkod, O Diyos, alulod lamang ng pagpapala ngayong pong umagang ito.
Kaya Panginoon, salamat po. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, malaya na po kayong makaupo. Hallelujah. Praise God. At minsan pa, sabihin niyo sa iyong katabi, ano sasabihin? Huwag kang matulog. Gigisingin kita. Amen po ba? Kasi sayang. Sabi mo, sayang kasi. Natito na tayo. Tapos hindi pa natin mapakinggan ang mensahe ng Panginoon. Amen po ba kayo doon? Amen. Kaya lagi po ay nandun po yung kapangyarihan ng Panginoon para po natin mapag-aralan ang salita ng Panginoon. So, empathy or pagmamalasakit. So, ito po ang Tagalog po kasi ng empathy is pagmamalasakit o pag-unawa sa naramdaman ng iba. Ang isa naman po yung tinatawag na sympathy. So, may empathy at may sympathy. Ang sympathy naman po yung pagdamay, pagkaawa, o pakikipagdalamhati. Yun po ang isang Tagalog noon. Ngayon pong umaga, pag-aralan po natin yung empathy. Okay. So, mayroon pong salitang altruism. Altruism po ay ugat po yan ng empathy. Yung altruism po ay di makasariling pagmamalasakit o ang kaugaliang unahin ang kapakanan ng iba, kapakanan at kabutihan ng iba kaysa sarili. Yun po ang ibig sabihin pala ng altruism. At ito rin po, dito po nakasalalay ang tinatawag na empathy, pag-unawa sa naramdaman para sa iba. No? O ang kakayanang bumasa o makiramdam, bumasa ng emosyon ng iba. Kapag kulang po ang ating pandama sa kalagayan po ng iba o pangangailangan ng iba, wala pong makikita sa atin yung pagmamalasakit. No? At kung mayroong dalawang pagkakataong moral, ito po yung sinasabi na nagkakaroon ka lagi ng self-restraint o yung pagpigil sa sarili at yung tinatawag naman ng kahabagan. So kahabagan lang. Kakahabag naman siya. Di ba? Mayroon tayo sinasabi yon. Masasabi mo lang, kahabag-habag naman siya. Kawawa naman siya. Di ba? Minsan mayroon tayo napapanood ng mga ganung mga sitwasyon o kaya nasa kapitbahay natin o doon sa ating pong kabarangay. No? Naku, kaawa yung pamilyang iyon. Di ba? Di ba? Nandun yung ating simpatya. Pero wala na ka namang ginagawa. Amen. Okay. So, mayroon pong dalawang bahagi ang tunay na empatiya or empathy o yung pagmamalasakit. Ang una po yung kakayanan. Ang kakayanang lumagay sa sapatos ng iba. Narinig niyo ba yung salitang iyon? No? Narinig niyo ba yun? No? Lumagay ka naman doon sa sapatos ng iba. Anong amoy mayroon doon? Di ba? So, ibig pong sabihin ay kaya mong balikatin. Kaya sabi doon, nadarama niya ang naramdaman o pananaw ng iba. Ang pangalawa doon po ay malalim na pandama. Nasa kabila po ng panlabas na niyo. Halimbawa, tingnan niyo ulit yung katabi ninyo. Okay. Ano nakikita niyo? Parang maraming pera, no? Praise the Lord. Okay. Amen. Yun lang sa tingin mo, sa panglabas. Ano po? Ay, siguro masaya ito. Siguro ito, walang problema ito. Amen. Praise the Lord. Amen. Pero sabi nga, ang tao ba nito ay may kakayanan o responsable sa kanyang buhay? Okay. So, ang kakayanang lumagay sa sapatos ng iba ay pwede rin masabing, simpatya. Naramdaman mo naman eh. Naramdaman ko naman yung kaniyang naramdaman, yung kaniyang sitwasyon. Naramdaman mo eh. Kaya nga lang, sabi nga,
kung hindi mo gawin, no, yung anong tulong na pwede mong ibigay doon, ay simpatiya lang po yun. Nakipagsimpatiya ka lang. Di ba? Pag ano ka doon sa Facebook, pag may nakakandila doon, di ba? Ibig sabihin, may namatay. Condolences, and then, sympathy. Di ba? Yung nakikiano ka lang naman, nakikiramay, nakikidama doon sa naramdaman doon. Amen. Pero wala naman yung presensya mo doon. Di ba? Malayo. So, simpatiya po ang tawag doon. Nakipagsimpatiya ka lang. Okay. Kapag sabi nga, kakayanang magtiwala sa isang tao. Na minsan kasi, kaya na niya yan. Di ba, mayroon tayo mga pagkakataon na sinasabi lagi natin, kaya naman niya yan. At hindi gumagawa para sa taong ito, para bang, okay, nirespeto mo lang, out of respect lang, yung iyong nadama. Okay. So, ang simpatiya or sympathy, kapag hindi natin po ito na-realize naman o na-recognize yung tinatawag na dignidad, no? Na mayroon po kasi, ang sabi kasi, mayroon pong tendency ito na mag-create po ito ng dependency at yung tinatawag na entitlement. Bakit? Ito po yon. Halimbawa, ikaw ay bigay lang ng bigay. Kasi minsan, parang bigay ka lang. Sa bawat paghingi, ito. Kaya lang, hindi mo napapansin na kinukonsinti mo na pala siya. Kasi parang bang, bigay ka lang ng bigay. Kasi hingi ng hingi, di ba? So, nasabi na para bang nakadepende na lang sa iyo. Nakadepende na lang, para bang naghintay na lamang, lagi sibuan. Diba? Hindi naman, kay Tatay Chris, talagang si Tatay Chris, nagsusubo pa yan ang sarili niya. Okay, praise God. Yung tinatawag bang entitlement, bakit mo sinasabi? Yung kasi ang hatid, karapatan ko lamang ng tulungan. Di ba yung ganon? Kasi ganito ang kalagayan ko Kasi nga, ang mo kasi doon, parang kinukonsinti mo na lang siya. Binigyan mo na lang. So ang feeling niya, parang karapatan niya, tulungan. Lagi na lamang kapwa. Di ba? Kapwa, ang pakiramdam, kapwa lagi siya. Okay. So, nakapidipindi ito sa lahat. Sabi nga po sinasabi, ang respeto na walang simpatiya ay naging daan na tumatigas naman ng puso mo at nawala ng concern sa mga suffering ng iba. Okay. Kaya po kadalasan ay sinasabi lagi natin ay nagiging legalistic tayo. Di ba yung sinasabi, minsan kasi di ba nakikita natin yung tao, malakas naman, malaki ang katawan. Di ba? Di ba maraming, ba't matutulungan ko yan? Di ba? Ang laki-laki ng katawan. Pero dahil lang ba sa malaki ang katawan? Minsan din natin, dahil lang ba sa malaki ang katawan? O mayroon pong malalim pa? Mayroon naman malalim na sitwasyon din. Di ba? So yun po ang mga nakikita rin po natin. Okay. So, ang sabi, alam buhay niya yan. Di ba? Parang naging natin. Bakit ko siya pakialaman? Ginusto naman niya yan. Di ba yung mga gano'n natin? Ginusto naman niya yan. So sa mga magulang, ay hindi nila namamalayan na nakukonsinti na nila yung kanilang mga anak. Okay. Kaya nga sabi lagi, buti kung buhay natin ay aabot pa na 100. Di ba? Kasi hindi natin sila natuturuan. So, ang empathy, yung pagmamalasakit, ay nirecognize natin yung pangangailangan at yung kakayanan ng iba. Kasi sabi ko kanina, kung simpatiya lamang, ikaw ay gumagawa para sa iba, ngunit hindi yan sustainable. Ay lagi sabi, pag magbibigay ka, hindi laging, bigyan mo ng isda. Ang kasunod nun, dapat, bigyan mo na ng bingwit. Amen. Para matuto naman siya mamingwit. Amen po ba? Okay. Kaya nga po ay, kailangan po yan ay
sustainable. Ibig sabihin, hindi lamang na hanggang doon lang. No? May nabasa po ako doon sa Facebook, isang OFW po siya. Habang kumikita po siya doon, ginagastusan niya ang mga anak niya, siyempre. Kasama ang kanyang mga pamangkin. Noong magkaedad na po siya, siyempre pinauwi na ng amo. Pinauwi na ng amo, ngayon lang walang sariling ipon. Sa pag-asa na may kukup-kup sa kanya. Kaya lamang po ang nangyari ay nung umuwi na siya, pinagpasapasahan siya. Ay doon ka kay ganito, doon ka kay ganyan. No. So hindi niya maintindihan saan siya pupunta. Na yung mga yan ay mga tinulungan niya. Kasi sasabihin may pamilya na sila. May sarili mga ganito. Praise God. Kaya nga po ay laging sinasabi po natin, yung empathy, ikaw po ay nakikidama o nakikidamay kasama nila. Tumutulong at gumagawa hanggat makatayo sila sa sarili nilang paa. Pero paalala din po, huwag naman ubos-ubos na wala nang natira sa iyo. Amen po ba? Kasi nga po hanggat dumating ang punto na maraming nakakaranas ng ganyan. Dumating ang punto na nagkautang-utang na ikaw dahil lang makatulong. May mga nakaranas na ba ngayon? Ikaw yung nabaon sa utang dahil tumutulong ka. Alam niyo po ba? Sabi doon, hindi ka nakakatulong, pinapalala mo lang ang sitwasyon. So kung ang kumpiyansa sa kakayanan ng iba, lamang tayo nakatingin. Tandaan po natin yan. Minsan, na-overlook din natin. Na-overlook po natin yung kalubhaan ng pangangailangan. Kapag tayo po ay may empatiya, sasamahan mo yan mo ng katuwang doon. Ibig mo sabihin, tutuwangan mo siya at natumayo yan sa sarili niyang paa. Yung po ang tulong mo ay para naman siya matuto. No? Para siya makatayo sa sarili niyang paa. So, ibig sabihin, huwag mo naman siyang iwanan hanggat hindi pa niya naging stable. Yun po ang empathy kasi yan. Kaya nga maraming tao sa ngayon, alam mo, sa mga namumuno na hindi naman talagang danas yung mga karanasan po ng mga taong nasa ibaba. Ang mga ginagawa nilang tulong, alam niyo po ba yung tinatawag na Band-Aid? Band-Aid solution? Parang, di ba, paisugat? Bandidan lang yan. Okay, 4 na yan. Pero hindi niya talagang, yung pinakalalim, baka yung pinagmulan itong sugat na ito, ay mayroon palang, doon. Band-Aid lang. So, ganun po yung nakikita po natin na mga solusyon gayon. Kailangan ng bigas. Magbigay tayo ng bigas. Pero pag naubos, nga uli. Kasi hindi natuturuan. Yung mga programa ay hindi rin talaga. Anong tawag doon? Long lasting. Na sustainable talaga yung tulong. Lalo na po yung, tingnan po, alam ko may mga membro pa rin dito ng 4Ps. Mayroon pa. Amen. So, kami po ay inalis na po doon sa pagtuturo ng FDS. Sabi, daw muna, wag muna, sila daw muna. Pero ang pinaka, doon, kasi nga po ay, kadalasan mga pastor naman yung kasama, mga worker ng church, ang mga nagtuturo. Ang akala nila ay inaakay natin sila sa church. Yun ang pinaka reason yun. Kasi tayo naman po, naniniwala tayo na kapag hindi po nahasikan ng salita ng Diyos ang tao, hinahasikan mo yan. Wala talang pagbabago ang buhay. Di po ba? Tayo mismo yung buhay na totoo, na patotoo po yan. Nung nakilala mo si Kristo, nung nakilala po natin si Kristo, ay
mayroong pagbabago sa buhay. Dahil doon sa tinanggap nating salita ng Diyos. Amen po ba? Mayroong pagbabago sa buhay, nagkaroon po tayo ng panibagong pananaw. No? Dahil ang Biblia, hindi po yan nagtuturo ng kamalian. Ang Biblia, nagtuturo po lagi yan ng tamang dadaanan mo tatahakin. Kung susundin mo ang Biblia. At yun po yung paraan para ikay mabago. Makita mo yung katotohanan, ay sinasabi, pag malaman mo yung katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen. So, sa ngayon po ay praise the Lord, no? Na may narinig po tayo patungkol po doon sa universal health. Amen. Nang sabi, pag pumunta ka sa ospital, ay wala ka nang babayaran. Gaano kaya katotoo yan? Pero ang pangako naman, kasi nga po, kung tayo po'y pupunta sa mga government hospital na yan, ipagtuturuan ka rin. Rason, minsan, walang kwarto. Puno. Ang kasunod ay ang kasunod po doon ay, anong sabi? Walang doktor. Ang kasunod naman ay, walang mga gamit. Punta ka kayo sa private. Praise God. Narinig natin nung nakarang araw, sino man nandoon, na mayroon na raw MUA para po doon sa mga private hospital, na kung papunta tayo doon, hindi naman natin pinanpanalangin na magkasakit tayo, para magamit yun. Amen po ba? Nagpipili lagi tayo ng kalakasan, kalusugan, pero mas maganda na rin kung mayroon talagang ganon. Napupunta ka doon, paglabas mo, ay hindi yung namang problema ka ng ibabayad. Kaya hindi naman, baka yung iba ay abusuhin din. Ala, kahit magbisyo na tayo, magbisyo mayroon naman. Di ba? Kasi libre na ngayon magpa-dialysis. Di ba? Baka sabi, sige, akala kasi nila ganoon, ang hirap kaya. Praise God. So dapat kasi, pag ikaw kasi nakarinig na salita ng Diyos, hindi ganoon eh. Ang hindi dahil libre ay samantalahin mo yung libre. Ang mo naman doon, ay talagang mo yung, alagaan mo rin yung kalusugan. Amen po ba? Ingatan mo yan. Okay. So, katulad po ng bata, kaya nga sabi, empathy helps. Empathy teaches. Empathy loves. And empathy empowers. So, pag sinasabing empathiya or empathy, pagmamalasakit, ay talagang sabi, tumutulong. Okay, anumang sitwasyon, anumang paraan, tumutulong. At ang empathy rin ay nagtuturo. Hindi lamang, kaya sabi ko, hindi lamang bigay, tulong ka lang ng tulong na gano'n. May pagtuturo. Okay. Although sinasabi na empathy loves, kung mahal mo yan, mahal mo yung taong yan, no? Ibig sabihin, yung tulong mo ay hindi yan naghihintay ng kapalit. Amen po ba? Hindi yung hindi, parang bata, pagbigyan kita ng ganito, pag ikaw yung may meron, bigyan mo rin ako. Di ba, yung mga bata? Tapos, pag makita ng gano'n, ay, bakit hindi mo ako binigyan? Di ba binigyan kita noon? Di ba, yung gano'n, hindi na tayo bata, no? So, sabihin, pag tumulong ka, kasi mahal mo yan, tulungan mo yan. But, ang kasunod kasi doon, empathy empowers. So, ibig sabihin, tuturuan mo siya. Ibig sabihin, yung kanina sinabi ko, tuturuan mo siya na makatayo ng sarili niyang paa. Dalawa niyang paa. Hindi lamang nga sabi ko, tulong ng tulong, hanggat nagsawa ka na, sa katutulong, di ba? Kasi wala ka namang din ini-impart paano siya. Amen. Hallelujah. Paano kung tulog ng tutulog? Hindi naman. Wala naman. Okay. So, praise God. Kaya sabi, ang pinakalayunin po ng salitang empathy ay makidama,
makidamay kasama ng mga taong nasa krisis at kasamang lumakad sa kanila hanggat ang dalawa maari nang makatayo. Nakalalay hanggat marating hanggat doon sa paglakbayin niya. Sinasamahan mo siya. Amen. Kaya sabi, hanggang kailan? Hanggang kailan nga daw. Di ba mayroon tayo na nagsasawa ka na. Katulad po ng bata, sino may apo, di ba? Pag yan po ay nagsimula ng lumakad, natutong lumakad, di ba nangangailangan pa rin siya ng gabay? Nandun po yung ating paggabay hanggat na nakatayo na siya. Di ba? Tuwang-tuwa tayo. Nakalakad na siya. Yung aming apo, tuwang-tuwa kami. Amen. Praise God. So, sa kabuuan po ng gospel, na si Jesus po ay naantig sa kahabagan, sa mga nasasaktan, sa mga ginigipit, di ba? Nakita po niya yun. Kung atin po titingnan si Jesus, ay nakihalabilo po siya doon. Nandun po siya. Nagtuturo, di ba? Nangaral, nagtuturo, at nagpapagaling. At doon sa mga nagugutom, nagpapakain pa. Amen po ba? Okay. Doon sa mga may sakit at may kapansanan, nandun po ang Panginoon. So, madalas po niyang pinapakita ang kanyang respeto naman sa mga taong ito. Hindi naman niya sinasaklawan lagi. No? Uy, dapat ganun ka lang. Magasaan tayo yung pinipinpoint niya. No? Hindi po ganun ng Panginoon. Nangaral siya, although nandun yung minsan, pagdating doon sa mga nagtuturo ng mga pari, mga parisiyo doon, ay talagang yun ang kanilang pinatamaan. Kasi itong mga tao wala silang pandama. No? Basta lang sila, sabi nga, binibigyan ng lalo pang pabigat. No? Pinapabigat pa ng mga ito, yung mga ito ang kanilang pasanin. So, ang Panginoon hindi. Siya po yung nagpapagaan ng mga pasanin na naranasan ng mga tao. Kaya palagi hindi niya sinasaklawan ang kanilang karapatan, ang kanilang mga buhay, at kanilang katawan. Kadalasan kapag may lumalapit po sa kanya, anong ginagawa ng Panginoon? Kapag siya po ay lumalapit, may lumalapit sa kanya, may karamdaman, madalas niya itong tinatanong, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Diba? Yun lagi ang maririnig po natin sa kanya. Tinatanong niya. Alam niya may sakit eh. Di ba? Pero hindi niya sinabi, may sakit ka naman, punta ka rito sa akin. Hindi ganun ang Panginoon. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Na ikaw nangangailangan. No? At tatanungin ka, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Amen. Tulad nung kasi yung namamalimos doon, di ba? So, ang akala niya, lilimusan siya. Yung mga, doon. But, ang ibang inano ng Panginoon talaga yung kagalingan. So, sabi niya, gusto ko pong makakita muli. Amen. May pagkakataon pa ba? Mayroon. So, kaya nga sinasabi, kadalasan, ang lagi sinasabi nun ng Panginoon, kaya nga sabi ko, hindi siya nang himasok sa buhay. Ang ginagawa ni Jesus ay para magkaroon ng motibasyon. No? Magkaroon ng motibasyon itong mga taong ito na ma-exercise po yung kanilang pananampalataya sa Kanya. Na lagi niyang sinasabi ganon. Okay. So, kaya sa kanilang pag-alis, yung mga lumalapit sa Panginoon, may panibagong kakayanan sila upang makipag-ugnayan uli sa Diyos. Magpupuri lagi sa Panginoon. Diba? Maraming halimbawa po yan. Isa pong magandang halimbawa ay noong hinarap kay Jesus yung babaeng nahuling nagbibinta ng aliw. No? Doon po sa chapter 8. So, sinigurado po ni Jesus na ma-serve sa babaeng ito ang karampatang hustisya. Kasi sabi ng kasama yung mga pari doon, mga tao doon, sabi, nahuli po namin ang babaeng ito. No? Sa akto talaga ha, na nakisiping sa mga ganon. So, ang tanong kasi doon, bakit yung babae lang ang dinala? Nasaan ngayon yung lalaki? Iyang batas, pag nahuli po sila sa akto, lahat yung dalawang iyon ay babatuhin hanggang mamatay.
Yun kasi ang batas nila. Ngayon, ang tanong doon, ay nasaan yung lalaki? Dala-dala mo na yung babae. Ito yung babae, oh. Nahuli namin. Di ba? So, nasaan yung justice doon? Kaya ang sabi doon ng Panginoon, di ba? Hindi naman sila sinagot. Ang unang babato ay yung mga walang kasalanan. Di po ba? So, walang nagbato. Dahil alam, ay nagkakasala. Kasi yun mga nangyayari ngayon eh. Di ba? Ikaw ngayon ilan lang yung ikukulong, pero yung iba, absuelto. Pare-pareho naman. Hallelujah. So, ganun po. Ngunit, matapos niya pinakikahabagan, yung kahabagan, makikita rin natin ang humingi siya ng accountability. Ano yung accountability doon sa babae? Ang sabi ng Panginoon, nasaan na? Yung mga humuhusga sa'yo. Di ba? Sabi ng babae, wala na po. Umalis na po sila. Kanyang umalis. Ang sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, go. But, ang sabi niya, huwag ka nang magkasala muli. Mayroong accountability. Tinuruan niya yung babae. Hindi nila inabsulto doon sa pagkabato sa kanya hanggat mamatay. Kung hindi, mayroon siyang tinuro ang Panginoon na ito yung magdala sa pangwalang hanggan. Nasabi niya, humayo ka at huwag ka nang magkasala muli. Amen. So, ganun po yan kasi ang empathy. No? Hindi lamang tinulungan mo siya, bagkos mayroon kang itinuturo sa kanya na matutunan niya para siya ay magpatuloy sa buhay. Amen. So madalas tinuturuan ni Jesus paano humakbang sa pananampalataya ang isang tao. So nagbibigay po siya ng instruction. Okay. Para po mabuksan ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod. Alam niyo po yung nangyari sa chapter 9 po ng Juan. Dito po ay ano po kasi dito, yung sitwasyon ay ganito. Tinanong ng Panginoon, ng mga disipulo si Jesus. Kasi nakita nila yung isang bulag. Hindi po si Tatay Chris yun, ha? Okay. Nakakita sila ng bulag. Sabi ng mga kung sino ang may sala. Kasi ang alam ng lahat, na lahat ng sakit at karamdaman ay sa pamagitan ng kasalanan. Pero niwala kayo doon na. Pero ang iba ang sinabi dito ng Panginoon. No? Ang sabi niya, ang tugon po ni Jesus, sabi kasi, sino ang may sala? Yung lalaki ba o yung kanyang mga magulang? Kasi siya po ay pinanganak na bulag. Yun po ang nun. So kung ating titingnan, parang may parte. Di ba? Ang magulang, baka may mga iniinom kung anong ininom. Ano po, nainom. O kaya, alam na buntis, naglasing pala. Nag-iinom ng So, napiktuhan yung bata sa loob. Yun po ang nun. Pero hindi. Ganito ang pagkasabi ng ating Panginoon. Ang tugon po ni Jesus, ipinanak siyang bulag, hindi dahil nagkakasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen po ba? So, ang doon ay dahil sa kasalanan ng tao. Siyempre, kahit ikaw, ngayon, anong kasalanan ng tao? Bakit siya nakakasakit? Di ba? Inabuso yung katawan. Walang kundi talagang lagi alikagam. Walang problema, maghanap buhay. Pero yung papatayin mo na yung sarili mo, wala ka ng tulog, dahil lang sa kumita. Yan ang sabihin, para lumaki ang kita, lakihan ng dilat. Kasi kung laging naghabol, napapagod ka. At anong kasunod doon? Sabi nila lagi, naku, ito nung tumanda na, magkaedad na, senior na, ito. Anong sabi doon? Binabawi. Binabawi na? Sinisingil na. Yun, doon? Sinisingil na. Sa sobrang mong sipag. Yung sipag naman, wala naman sa hulog. Kasi ang sabi ng Panginoon, magsipag ka.
Pero yung isang araw, ibibigay mo sa Diyos, araw ng pahinga. Amen. Yun kasi yung tulong ng Panginoon sa atin. 6 na araw ka naghanap buhay ng buhay. Abay, yung isang araw na sabi ng Panginoon, ibigay mo naman sa akin yon. Hindi naman para sa Diyos yun eh. Para sa iyo yon. Amen. Kaya salamat sa Diyos, nandito ka ngayon umaga. Amen. Kasi pinapahinga ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sige, pati linggo kinuha mo na. At kulang pa rin naman. Kailan ba sumapat? Kailan mo humusto? Di ba? Tanda mo, ang tao, pag kumikita po yan, di ba? Hanggat ano talaga yan, kulang talaga eh. Kasi yung pangangailangan ng tao, pag wala kang kakuntintuhan, dagdag po yan. Yung tatandaan mo, kaya laging kulang. Kailan ba na gusto talaga? Amen. Pero ang biyaya ng Diyos, sobra lagi sa sapat yan. Kaya lang yung sobra, talagang inginano mo pa eh. Di ba? Lagi yung sobra. Ano ba yung bakit pinapasobrahan ng Diyos yan? Para maitulong. Amen. Para mo hindi yung para di sa akin din ito. Akin. Amen. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. So, dito po ay, ang ginawa ni Jesus, anong ginawa? Dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Huwag po natin gayahin ay, baka si Ate Nelia kukuha ng putik mamaya, ilagay sa mata ni, Yun lang kasi yun pangyayari. Pero mangyari ba? Mangyayari din yan. Kaya lang po ay, hindi lahat ng pagkakataon na yun ang gagawin mo. Ginawa lang yun ni Jesus, hindi para sa gayahin. Gayahin mo, ano ka rin ng putik at ilagay mo sa mata. Baka mamaya magka-infection pa yan. Hallelujah. Kaya sabi doon, pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Hindi naman malapit yun eh, bulag ka. Pinapunta ka ni Jesus doon. Ano po? So, yung iba siguro wala ba dito malapit-lapit na gripo? Di ba? Bakit doon pa ang layo? Di ba? Pwede magdesisyon yung taong ito na doon na lang maghilamos. Baka mayroon nung maghilamos. Pero hindi. Malinaw yung instruction ng Panginoon. Kasi pag sinabi ng Panginoon yung instruction, ay doon yung kapangyarihan. Naalala niyo ba si Naaman? Di ba nung siya kasi yung general ng, alam ko, Syria. May nagsabi sa kanya ng katulong nilang Hebrew, sabi niya, ay doon sa amin sa Israel. No? Mayroon doong ginagamit ang Diyos, no? Na magpapagaling. No? Isang propeta ng Diyos na magpapagaling. Di pumunta sila doon. Hindi sila hinarap ng propeta. Ang sinabi, sige, pumunta kayo doon sa Ilog Jordan. Lumublob siya doon. At babalik yung kanyang balat. Kasi nagkaroon ng parang kitong eh. Magbalik ang kanyang balat. Ang sabi ng general, pambihira naman. Sa dami-daming ilog, dito pa talaga sa Jordan, napakarumi. Napakaruming ilog. Parang yung ilog natin sa Magapi. Di ba gano'n? Sabi, hindi ba pwede doon sa ilog natin doon sa atin na malinaw at maganda? Sabi ng sabi hindi. Sundin ko yung sinabi ng propeta. Di ba? Wala siya. Talagang kakukulit nung sige, sumunod ka. Sabi niya, pambihira, hindi man lamang kung hinarap. At yung sasabihin, yung ililihan sa kanya, ililihan siya na lang daw. Ililihan siya para gumaling siya. Pero hindi nga ganun ang instruction ng Diyos. Kaya nung sumunod siya, tiniis niya yung dumi ng ilog, di ba? At lumublob siya doon, pag-ahon niya ngayon, yun, bumalik. So may mga instruction ng Diyos. No? Ibig sabihin, mayroon siyang ibibigay sa iyo ng conviction. Hindi dahil sinabi yung kapitbahay, ay, inumin mo ito.
No, di ba may mga ganun tayo? Ngayon ay inalis na po sa natin yung mag-asawang gamot. Nag-divorce na raw ngayon. Di ba lagi natin, bumili ka doon ng mag-asawang gamot. Bawal pala yung pagsabayin. Na hindi lang natin alam na magbawal pala yun. Di ba? Inom tayo ng inom, yung pala, mayroong sisirain daw pala yung ibang parte ng katawan natin. So, praise God. Kasi magkaroon ng reaction. So, hindi natin alam yun. Dahil nga sinabi ng kapitbahay, sige. Ganon. So, praise God. Na nung sinunod niya ang ito, kaya sabi, tinawag ni Jesus ang taong ito para sumampalataya at sumunod para ma-exercise yung kanyang pananalig sa Diyos. Okay. Kaya nga po ay, nung bumalik siya, dahil sinunod niya yung sinabi ng Panginoon, kahit malayo yung siluwi na yun, no? Nung bumalik siya, siya ay nakakita na. Amen. Praise God. Kaya pag may sinabi ang Diyos kay tatay, no, pumunta ka ron. Sunod. Amen. Sumamba ka ron. I praise the Lord. Amen. Kasi sabi ng tatay nung isang gabi, nasabi, ano yun? Ano na tatay? Yung buhay niya ay ipaglilingkod sa Diyos. Di ba? Yung buhay. So praise God. Nawa po ganun po ang ating pong kahit nandun tayo sa kalagayang ganun, yung ating motibo pa rin, yung ating pong pinaka-aim talaga ay mapaglingkuran ang Diyos. Amen. Yun naman talaga eh. Amen. So praise God. So, kaya nga po, marami pa tayong matunghayan mga halimbawa sa Biblia na kung saan ay dahil sa kahabagan at malasakit, no, ng ating Panginoon, sila po ay nakatanggap sa pamagitan ng mga himala sa buhay. Kaya nga po ay lagi. No? So ang empathy, ang nagtutulak sa atin, yung pagmamalasakit, na maging mapagmamalasakit at bukas upang taos-pusong makipag-ugnayan sa iba. Sa kabila po ng mahirap na kalagayan, ay nandun yung pagdama natin, yung paglaan ng panahon para sa kanila. Ito man ay mga resources, no, o pananalapi. No? Kaya nga sabi ko kanina, mas madaling mag-abot ng tulong sa iba kaysa magbigay ng oras, no, para damayan o gumawa kasama sila. Alam mo, minsan, hindi naman pera ang kailangan ng tao eh. Amen. Yung pala yung matapik mo lang siya sa kanyang balikat, nandito ako para sa iyo. Di ba? Na minsan ayaw lumapit kasi baka utangan ako. Praise God. Minsan ganun tayo lagi. No? Nag-alangan kasi baka utangan. Hallelujah. Yung pala, yung kailangan lang niya, yung may magpalakas sa kanya. No? Share ng Word of God. Na yun lang pala kailangan talaga niya. Yung pagdamay mo, na makita mayroon siya masandalan. No? Yun lang pala kailangan. Kaya lang ikaw, pinagkait mo yung panahon. Wala akong pera. Hindi ako pupunta doon. Wala man lang ako may abot. Di ba mayroon tayong ganung ugali? No? Pupunta ka doon. Mga mamaya may tulong ka doon. No? Maghugas ng pinggan. Ganun. Hallelujah. So, mas madaling mag-abot ng tulong sa iba kaysa magbigay ng oras para damayan, gumawa, kasama sila. Ito man ay sa ating mga anak, sa ating asawa, sa mga katrabaho, o doon sa gusto mong tulungan. Alam mo, nung araw ay, ganun din ba ngayon? Ina-encourage sa bawat, kapag ikaw nag-asawa, no? Di ba ganun? Na hanggang ngayon po naman, ito rin po ang katuruan ng Biblia. Hindi naman nagbabago. Ano doon? Tinuturo ng Biblia na pag ikaw nag-asawa na ibumukod na ng bahay. Amen. Hallelujah. Mayroon pa bang hindi po,
At yan din po ang turo ng Biblia. Ang sabi, iiwanan ang mga magulang at magtayo ng sariling tahanan. Amen po ba? Kahit lang, gaano kalaki, basta mayroon kayong sarili. Ano po? Praise God. So, ngayon po ay, tingnan po natin, sila po ay nahirapan, lalo na kung yung mag-asawa ay may parehong trabaho. Nung araw kasi, di ba, nung araw, mayroon pa ba ngayon? Ay, talaga po ay ang lalaki, talaga ang may obligasyon na mag-provide sa pamilya. Sa ngayon kasi nakadepende po yan kung sino ang may stable na trabaho, na hanap buhay, yun po kasi ang ano nun. At ito po yung pinag-usapan, pinag-agrihan ng mag-asawa po yan. Kasi po ang nangyayari, kadalasan, hindi lang minsan naiiwan ang mga anak, saan? Sa pangangalaga ng biyenan o ng mga lolo't lula. Amen. O kaya naman iba naman may katulong. Okay. Kaya marami ngayon mga apostol. May apostol po. Apostol ngayon, Buti kong apostol na humahayo, Para nag-alaga ng apo. Praise God. So, kaya nga po ay nakakatuwa naman. Alam mo, gusto ko rin yung apo ko pag nandun sa bahay. No? Pero, sabi nga, ang ano po kasi doon, ay nakatuwa naman kasama ang mga apo, paminsan-minsan. Naging apoy na, hindi na apoy, apo. Kaya hindi lang permanente. Kaya nga po, ay advice ko naman sa mga anak, habang pwede pa naman yung mga magulang ninyo, hulugan niyo naman yan ng SSS. Mayroon pa ba? Para naman po, sa pagdanda nila, mayroon silang pantustos sa sarili nila. Ano ba? Kasi ang nangyari kasi, ginagawang tagapag-alaga, ang lolo't lola, yung iba, hindi naman daw nag-iiwan ng panggatas at pandayaper. Sagot pa rin ni lolo't lola. Hallelujah, praise the Lord. So, kailangan, kasi nga, may iba naman, may napapansin ba kayo? Nagbubuhay, binata at dalaga. Hallelujah. Amen. Kasi may sumasalong sa responsibilidad. Amen po ba? Hallelujah. Alam mo sa mga senior ngayon, tanongin mo yung senior ngayon. Sino mga senior dyan? Tagapag-alaga ng mga apo. Alam mo, pag nasa loob mo mga yan kailan ang sahod? Sailan ang sahod? Bang maintenance. Kaya sabi ko, lagi ko sagot, ay malapit na. Tayo na. Kasi nga po, siyempre, unang-una yung pang-maintenance. Hallelujah. Parang sasakyan, Kahit wag abusuhin. Kasi, magmi-maintenance ka rin, pag tumatanda ka. May maintenance, at para ka daw sa apo. Di ba? Bakit matimbang ang apo ko? Praise God. So yan po ang doon. Kaya nga pag may apo ka, ano kaya bibili ko sa apo ko? Ito. Kaya pasensya yung mga anak. Di ba? So empathy, kailangan po natin na mag-engage po tayo doon sa kanila. Kaya sabi, both loving and empowering. Ibig sabihin ng empowering kasi tuturuan sila. Amen. Ganin po, katulad ni Jesus, ay may mga aral turo siya. Pinagaling niya. Pero mayroon siyang kasabay doon na tinuturuan sila. Amen. Sa unang Juan, yung ating binasa kanina, mari po bang i-flash ulit yun? Chapter 3, verse 16. Dito tayo magtapos.
Nang sabi, dito natin makilala ang tunay na pag-ibig. Mayroon pa para mano natin? Ayan. Basahin po natin lahat, sabay-sabay. Kapag Amen. Ano po? Yan ba ay nahamon ba tayo? Tingnan mo yung katabi mo. Yan po yung kapatid mo yan. Iba yung kapatid sa laman, mas ang iniiwan ng Panginoon sa atin ay yung kapatid mo sa Espiritu. Yung kapatid mo na yan. Kaya nga po, ang sabi, dito natin makilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. No? Halimbawa si Kristo. Yung buhay niya mismo ay inalay sa atin para tayo ay maligtas. Kaya sabi niya, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para diyan sa kapatid mo yan. Huwag mo sabihin, nako! Kasi po bakit? Yan bang mukha na yan, yan. Yan din makasama mo yan doon sa langit. Kasi kung ngayon pa lamang nagsasawa ka na diyan, na ang buhay natin dito may hangganan, paano pa doon? Walang hanggan. Amen po ba? Kaya pagtiyagain mo na yan. Yan po ang lagi. Kaya sabi, kapag nakikita mo ng isang may kaya, hindi kayabangan na, may kaya. Ibig sabihin, kaya, lahat naman tayo may kaya eh. Amen po ba? Hindi nga lamang ganun kalaki. Kanya-kanya lang yun. Kasi nga po yung sinasabi kasi natin, pag sinasabi may kaya, dapat mayaman ka, mayaman. Amen. Ang may kaya, tayo yung may puso, na pwede mong isakripisyo yung pambili mo ng soft drinks, yan naman pandagdag ng sugar sa katawan mo, di ba? Ibibigay ko na lang doon. Amen? Magbawas ka lang. Yung kasi magbawas ka lang doon sa mo, na alam mo naman pwede naman. Para makatulong ka sa iba. Sacrificial. Kaya na yung sinasabi yung sacrifice lagi. May isa-sakripisyo ka para makatulong ka sa iba. Amen? Malinaw po ba yan? Malinaw. Malinaw po sa atin. So, salamat sa Panginoon kasi sabi, kapag nakikita mo ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? May tanong. Na pinababayaan mo lang, nakita mo na siya. Amen. Pagmamalasakitan. Yun po. Kasi yung sakit yung alam, pagmamalasakitan Yung word kasi doon sa sakit, dama mo yung sakit nun. Ibig sabihin, naramdaman niya, dama mo. Amen po ba? Tayo po ito ngayong lahat.